Mga kapatid, may lumabas na dokumento, isang sikretong plano na maaaring magbago ng lahat sa rehiyon natin. Hindi ito teorya, hindi ito chismis. Ito ay leaked intelligence mula sa loob mismo ng US administration. Ang tanong, handa na ba tayong harapin ang katotohanan na ang sandatang puwersa ng Amerika ay maaaring pumasok sa Mexico, hindi bilang bisita, kundi bilang mandirigma? Alam natin ang kasaysayan. Alam natin kung paano gumagalaw ang mga imperyo kapag ang kanilang interes ay nanganganib. Pero ngayong dekada, iba na ang larong geopolitikal. Ang Mexico ay hindi Afghanistan. Hindi ito Iraq. Ito ay kapitbahay, isang bansang may soberanya, may dignidad, at may kakayahang lumaban. At tayo sa Pilipinas, malayo man, ramdam natin ang alon ng ganitong desisyon. Dahil kapag sumiklab ang apoy sa North America, ang buong Pasipiko ay makakaramdam ng init. Ang tanong ngayon, sino ang tunay na kumokontrol? Sino ang may hawak ng hinaharap? At bakit ngayon, sa panahon ni Trump, lumilitaw ang mga planong ito? Halika, pag-usapan natin ng totoo. Tignan natin ang sitwasyon ng malinaw, mga kapatid. Noong nakaraang linggo, lumabas sa ilang mahahalagang media outlets sa Amerika ang isang dokumentong naglalaman ng mga plano, mga contingency plans kung tawagin nila, na nagpapakita ng posibilidad na ipadala ang US troops sa loob ng Mexican territory. Hindi ito biro, hindi ito propaganda mula sa kalaban ni Trump. Ito ay galing sa loob mismo ng kanyang administrasyon, mga memo at intelligence briefings na hindi dapat nakita ng publiko. Pero lumabas. At ngayong lumabas na, buong mundo ay nanonood. Ano ba talaga ang dahilan ng planong ito? Ayon sa leaked documents, ang pangunahing layunin ay labanan ang mga kartel, ang malalaking drug cartels na kumukontrol sa malaking bahagi ng Mexico. Maririnig natin yan at sasabihin, war on drugs nga naman, tama yan. Pero huwag tayong mabilisan sa paghuhukom. Alalahanin natin ang ating sariling karanasan. Dito sa Pilipinas, nakaranas tayo ng matinding kampanya laban sa droga. Nakita natin ang dugo. Nakita natin ang luha. Nakita natin kung paano naging komplikado ang isang simpleng ideya na labanan ang droga kapag dumaan na sa realidad ng military operations at extrajudicial actions. Kung dito sa atin, na sariling bayan natin, ganoon nakakomplikado, paano pa kaya sa isang bansang katulad ng Mexico na may sariling gobyerno, sariling military at sariling soberanya? Kaya nga ang Mexico, mula pa sa presidente nila hanggang sa ordinaryong mamamayan, ay galit na galit. Si Presidente Claudia Sheinbaum mismo ay naglabas ng pahayag na tahasang tumututol sa anumang presensya ng foreign troops sa kanilang lupa. Sinabi niya, at quote ko ito dahil mahalaga, na ang soberanya ng Mexico ay hindi na pagbibilihan at hindi rin ibibigay sa sinumang dayuhang kapangyarihan. Yan ang posisyon ng isang bansa na mayroon pang dangal, mga kapatid. Yan ang posisyon ng isang leader na alam kung saan nakatayo. At dapat nating respetuhin yan dahil yan din ang posisyon na dapat nating hawakan para sa ating sariling bansa. Pero bakit ngayon? Bakit sa panahon ni Trump lumilitaw ang ganitong klaseng planong militar? Tignan natin ang pattern ng kanyang unang termino at ngayon sa kanyang pagbabalik sa pwesto. Si Trump ay kilala sa kanyang America First policy. Ibig sabihin, ang Amerika una bago ang lahat. Pero ang tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng America First sa konteksto ng international relations? Para sa kanya, ibig sabihin nun ay protektahan ang border, kontrolin ang immigration at labanan ang mga threats na direktang nakakaapekto sa American soil. Ang problema, ang drug cartel sa Mexico ay talagang malaking threat. Hindi lang yan tungkol sa drugs na pumapasok sa Amerika. Yan ay tungkol din sa violence, sa corruption, sa destabilization ng buong rehiyon.
Ang mga kartel na ito ay parang parallel government na. Mayroon silang armas, mayroon silang pera, mayroon silang impluensya. Sa ilang probinsya ng Mexico, mas makapangyarihan pa sila kaysa sa government mismo. Kaya nga iniisip ng ilang strategists sa Washington, kung hindi kayang kontrolin ng Mexican government ang sarili nilang teritoryo, bakit hindi na lang tayo ang pumasok at gumawa ng trabaho? Yan ang logic, yan ang dahilan kung bakit naisipan nila ang planong ito. Pero yan din ang logic na nagdulot ng gulo sa Iraq, sa Afghanistan, sa Libya, sa Syria. Yan ang parehong logic na nagsasabing tayo ang mas maalam, tayo ang mas malakas, kaya tayo ang dapat mamuno. Pero ang kasaysayan, mga kapatid, ay paulit-ulit na nagpapakita na ang ganitong pag-iisip ay laging nagtatapos sa karahasan, sa instability, at sa long-term consequences na mas masahol pa kaysa sa original na problema. Isipin natin ang practical side ng operasyong ito. Kapag pumasok ang US troops sa Mexico, ano ang mangyayari? Una, ang Mexico ay hindi papayag ng walang laban. Kahit ang government mismo ay tumutol, sigurado tayong may mga grupong Meksikano mula sa military hanggang sa civilian militias na magiging hostile sa presensya ng foreign troops. Pangalawa, ang mga kartel mismo ay hindi basta-basta susuko. Ang mga taong ito ay sanay na sa giyera, sanay na sila sa torture, sa assassination, sa psychological warfare. Hindi yan simpleng kriminal na grupo. Yan ay highly organized, well-funded, at heavily armed na organizations. Ang labanan laban sa kanila ay hindi katulad ng conventional war. Yan ay counterinsurgency, yan ay urban warfare, yan ay endless cycle ng violence na walang clear endpoint. At habang nagaganap yan sa Mexico, ano naman ang epekto sa buong mundo, lalo na sa atin dito sa Asia Pacific? Tignan natin ang bigger picture. Ang Amerika ngayon ay engaged sa competition laban sa China. Nakatuon ang kanilang resources, ang kanilang diplomatic efforts, ang kanilang military positioning dito sa ating rehiyon. Pero kapag nag-commit sila ng significant troops at resources sa Mexico, ibig sabihin may babawas sa kanilang capacity dito sa Pacific. Yan ay opportunity para sa China na mas palakasin ang kanilang presence sa South China Sea, sa Taiwan Strait, at sa iba pang disputed areas. Yan ay strategic miscalculation na maaaring magdulot ng imbalance sa power dynamics sa buong mundo. At para sa atin sa Pilipinas, ano ang ibig sabihin nito? Tayo ay kasama sa US Defense Treaty. Tayo ay partner nila sa security arrangements. Pero kapag abala ang Amerika sa kanilang sariling backyard, sino ang magtutulungan sa atin kapag may tension dito sa West Philippine Sea? Sino ang magiging backup natin kapag may aggressive moves ang ibang bansa sa ating teritoryo? Yan ang mga tanong na dapat nating isipin ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon. Bukod dito, may moral dimension din ang issue na ito. Ang intervention, lalo na ang military intervention, ay hindi lang tungkol sa guns at strategies. Yan ay tungkol din sa tao, sa mga sibilyan na madadamay, sa mga pamilyang mawawasak, sa mga komunidad na magiging collateral damage. Nakita na natin yan sa iba't ibang bansa. Nakita natin kung paano ang isang military operation na naglalayong protektahan ang peace ay nauwi sa mas malaking violence. Nakita natin kung paano ang mga inosenteng tao ay nagiging biktima ng crossfire between government forces at rebel groups o sa kasong ito between American troops at drug cartels. At ang pinakamalaking katanungan, mga kapatid, ay ito. Sino ba talaga ang makikinabang sa operasyong ito? Kapag tiningnan natin ang kasaysayan ng American interventions, makikita natin na ang totoong winners ay hindi ang mga ordinaryong mamamayan ng bansang pinasukan nila. Ang winners ay ang military-industrial complex, ang mga kumpanyang gumagawa ng armas,
ang mga contractors na tumatanggap ng billions of dollars para sa reconstruction, ang mga political elites na kumikita sa kaguluhan. Yan ang pattern. Yan ang cycle na paulit-ulit nating nakikita. Kaya ngayong naririnig natin ang balitang ito tungkol sa possible US military intervention sa Mexico, dapat tayong maging mapanuri. Dapat tayong magtanong. Dapat tayong hindi basta-basta maniwala sa narrative na ito ay para sa peace, ito ay para sa security. Dahil ang totoo, ang peace at security ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng dahas. Yan ay nakakamit sa pamamagitan ng dialogue, ng cooperation, ng respeto sa soberanya ng bawat bansa. Yan ay nakakamit kapag ang mga bansa ay nagtutulungan bilang equal partners, hindi bilang master at servant, hindi bilang invader at invaded. Kaya habang patuloy tayong sumusubaybay sa development ng isyong ito, manatili tayong alerto. Manatili tayong kritikal sa ating pag-iisip, at higit sa lahat, manatili tayong matatag sa ating prinsipyo na ang soberanya, ang dignidad at ang kapakanan ng bawat bansa ay dapat na igalang at protektahan kahit na sino pa ang may hawak ng kapangyarihan sa mundo.